Nagsimula ang eksena sa isang matinding pagsasanay habang kinausap ni Viper ang kanyang mga sundalo ng buong tapang. Ipinaliwanag niya na ang laban nila ay hindi nakabatay sa mga patakaran o sa mga personal na katangian tulad ng edad, kasarian o timbang. Pwedeng gamitin ang mga kagamitan at mabilis na pag-iisip upang talunin kahit na ang pinakamalaking kalaban. Hinimok ni Viper ang kanyang mga trainee na kumilos ng mas mabilis kaysa mag-isip at umatake agad. At makikitang kasama sa mga trainee si Alice, na nakikinig ng mabuti habang ipinapaliwanag ni Viper ang kahalagahan ng walang tigil na pagsasanay, kahit na habang kumakain o natutulog, upang ang kanilang katawan ay agad na makatugon sa labanan. Samantala, balik sa kasalukuyan, hinarap ni Viper si Alice, kinikilala siya bilang pinakamagaling niyang estudyante na natutunan lahat ng kanyang itinuturo. Ngunit sa kabila nito, ipinahayag niya ang kanyang kakaibang kasiyahan sa pagtugis sa kanya. Sinagot ni Alice, napapansin ang pagtaas ng kabaliwan ni Viper. Sagot ni Viper, ang pagkabaliw ay inaasahan sa kanilang linya ng trabaho. Habang si Alice ay naglunsad ng sunod-sunod na atake, subalit madali itong naiwasan ni Viper, na may ngiti. Sinabi niya na walang silbi ang pakikibaka ni Alice, binibigyang diin na ang kanyang mga teknik at ugali, na naka-ingrained sa kanyang subconscious, ay lahat gawa ni Viper, kaya't hindi niya malalampasan ito. Habang unti-unting bumabalik ang paningin ni Alice, tinutukso niya si Viper sa pag-atake sa kanya habang siya'y mahina pa. Panunuya, tinanong ni Viper kung bakit kailangan niyang makipaglaban ng walang armas at agad binigyan siya ng malakas na suntok na nagpabagsak sa kanya. At habang nakatutok ang baril kay Alice, inamin ni Viper na gumaling ang kanyang mga kasanayan pero sinabi niyang tapos na ang laban. Sumagot si Alice, sinabing kung hindi siya mahina, hindi tiwala si Viper na harapin siya. Subalit, bago makabaril si Viper, may hindi kilalang tao na bumaril sa kanya, dahilan para makatakas si Alice. Sinubukan ni Viper na barilin si Alice, para pigilan siya, pero nagpatuloy ang hindi kilalang tao sa pagbaril kay Viper, kaya nakatakas si Alice. Habang nagtatago, nabigla si Viper na malaman na may kasama si Alice, dahil palagi niyang inakala na mag-isa lang siya. At paglipas ng sandali, ipinakita na si Eugene ang tumulong kay Alice na makatakas. At nang makalayo na si Alice, nagtatanong siya kung bakit si Viper ang itinalaga para hulihin siya. Nagtataka rin siya kung sino ang tumulong sa kanya. Gayunpaman, ang mas mahalaga ngayon ay ang paghabol ni Viper sa kanya, na natatakot siyang matutuklasan ang kanilang kinaroroonan, lalo na si Andrew ang kanyang kapatid. Nagpasya si Alice na kailangan niyang bumalik agad at ilipat si Andrew sa ibang lugar para maipagpatuloy ang kanyang paggamot, kailangan niyang makahanap ng bagong paraan. Subalit, biglang naalala ni Alice si Eugene, at napagtanto niyang sinusundan din ng mga tauhan ni Viper ang bata. Nababahala siyang delikado kung sakaling isipin nilang may kinalaman ang bata sa kanya, kaya't napamura siya, napasuntok sa pader. Samantala, habang nagmumotorsiklo, nakatanggap si Eugene ng tawag mula kay 06. Sinabi ni 06 na nagpadala ang Forrest ng isang hunter para tugisin ang mga ahenteng nagtaksil sa kanila at si Alice ang target. At kinumpirma nga ni Eugene ang isang sagupaan at sinabi kay 06 na naroon nga sina Alice at ang hunter ng Forrest. Iniisip ni Eugene na tama ang kanyang hinala, na ang nakalaban ni Alice ay ang hunting dog. Nag-isip si 06 kung nagkaharap nga sila, inaakala nitong madali lang kay Alice na madidispasya ito. Subalit, nilinaw ni Eugene na natalo si Alice at kinailangan niyang tumakas. Gulat na tanong ni 06 kung ganoon ba kahusay ang mga hunting dog. Kinumpirma ni Eugene ang husay ng hunter, ngunit sinabi niyang hindi maganda ang pagkakatugma ni Alice at ng hunter dahil nababasa ng hunter ang lahat ng kanyang mga atake. Lipat ang eksena habang tinanong ng grupo si 02 tungkol sa hiling ni Alice na bantayan ang kanyang kapatid na agad naman kinumpirma ito ni 02. Nagtanong si 04 kung bakit hindi na lang si Alice ang magbantay, lalo na't magaling siya. Ipinaliwanag ni 02 na kailangan ni Alice protektahan ang isang batang nakilala niya sa SW na nagdulot ng katahimikan sa grupo. Napagtanto ni 016 na maaaring si 01 ang batang tinutukoy ni Alice, at kinumpirma ito ni 02 na nag-iwan ng tahimik na pag-iisip at pagtingin ng grupo sa isa't isa. Tinanong ni 04 si 02 upang kumpirmahin na hiningi ni Alice ang tulong nila para protektahan ang kanyang kapatid upang masigurong ligtas si 01 na agad naman kinumpirma ito ni 02. Sinabi ni 04 na parang walang katuturan ang lahat na nagdulot ng panibagong katahimikan sa grupo habang iniisip nila ang impormasyon. Umpisa ang eksena sa bahay, kausap ni Eugene si 06 sa telepono.
Sinabi ni 06 na humiling si Alice kay 02 na protektahan ang kanyang kapatid imbes na siya mismo ang gumawa nito. Nagulat si Eugene dahil ipinaliwanag ni 06 na gusto ni Alice na mailayo si Eugene sa panganib dahil nadamay ito dahil sa kanya na nagpapakita ng kanyang pagmamalasakit mula pa noong nasa SW sila. Subalit, seryosong sinabi ni Eugene na marahil plano na ni Alice na lumaban na ngayon dahil mas madali nang hulihin ang humahabol kaysa ang hinahabol. Samantala, makikitang bumalik na nga si Alice sa base ni Viper, iniisip na baka naghihintay ang kalaban sa kanya. Alam na lalaban siya imbes na tumakas, subalit wala na ang mga ito. Palit ang eksena habang tinitingnan ni Alice si Eugene mula sa malayo gamit ang teleskopyo, hinihinalang binabantayan ni Viper si Eugene at naghahanap ng pagkakataon. Samantala, mula sa kanyang sasakyan, iniisip ni Viper na tinapos na ang kanyang mga tauhan na nagbabantay kay Eugene at lumitaw na muli si Alice. Iniisip niya kung ito ba'y nagkataon lamang o plano talaga ni Alice, at pinaghihinalaang konektado si Eugene kay Alice. Naisip ni Viper na binabantayan ni Alice si Eugene, kaya't nagpasya siyang palabasin siya sa pamamagitan ng paghabol kay Eugene, at nakita na nga ni Alice ang paggalaw ni Viper, at naghanda agad. Samantala, tumanggap naman si Eugene ng tawag mula kay 032 na nagsabing natuklasan na nila ang tungkol sa Hunter. Ang Hunter na may codename na Viper ay dating bayarang sundalo na naging assassin, at sumikat bilang assassin bago nawala at napag-alaman na si Viper pala ang nagtitrain ng mga ahente sa forest noong panahon ng kanyang pagkawala. Agad naman naisip ni Eugene na kaya pala kayang hulaan ni Viper ang mga galaw ni Alice dahil siya ang nagturo sa kanya. Kumpirmado ni 032 na si Viper nga ang nagtrain ng mga assassin ng forest at humahawak din sa mga nagtaksil. Sinabi ni 06 na parehong kasuklam-suklam ang forest at si Viper, at binalaan si Eugene na mag-ingat dahil patuloy siyang babantayan ni Viper. At pinakiusapan nito na turuan ng leksyon si Viper, sinasabing hindi sila karapat-dapat na ituring bilang pakain lamang sa isang hunting dog dahil sila ang the numbers. Habang patuloy naman na sinusundan ni Viper si Eugene, iniisip niya na lalabas si Alice upang protektahan si Eugene. Subalit, napansin ni Viper na bumibilis ang hakbang ni Eugene, kaya iniisip niyang nahalata na siya nito. At nang makita niyang mabilis na lumiko si Eugene sa kanto, kinumpirma niya ito at nagsimulang tumakbo para makasunod. Nakangiti, pinagmamasdan ni Viper ang walang ingat at nagmamadaling pagtakas ni Eugene, hinihikayat siyang tumakbo pa. Nang makarating sila sa isang bakanteng gusali, nadatnan ni Viper na naghihintay si Eugene. Pinuna ni Viper ang padalos-dalos na pagtakas ni Eugene, na sinabing ipinakita nito na alam niyang sinusundan siya at pumili ng hindi magandang taguan. Pinayuhan ni Viper si Eugene na dapat pumunta siya sa isang lugar na maraming tao kapag hinahabol, imbes na sa isang gusali na under construction, kung saan kahit kaunting ingay ay makakapagbigay sa kanya ng hint. Habang tahimik lamang na tinitingnan ni Eugene si Viper, habang inilabas naman ni Viper ang kanyang baril, sinabing mahirap para kay Eugene na magtago at tumakas dahil sa kakulangan ng karanasan nito. Ngunit bago pa man maitutok ni Viper ang baril, biglang tumakbo si Eugene papunta sa kanya, naiwasan ang unang bala at nagulat si Viper sa bilis ng kanyang galaw. At makikitang may hawak na kutsilyo si Eugene habang pasugod kay Viper, at agad naglunsad ng sunod-sunod na mga eksaktong atake kay Viper na walang pag-atubili. Sinubukan ni Viper na barilin muli, pero naiwasan ito ni Eugene at nagpatuloy sa kanyang pag-atake, at agad din namang naharang ni Viper na nagresulta sa isang maikling paghinto habang nagtititigan sila. Nakangiti, inamin ni Viper na nilansi siya ni Eugene sa lugar na ito upang pigilan siyang makatakas. At dito na po natatapos ang yugtong ito. Maraming salamat po, mag-like at subscribe para sa susunod na kabanata. Hanggang sa muli.